Siyempre, nagtatawis kasi ngayon. Abo mo bang magaling? Nawimimit ko. Pero kaurangan ka muna. Mga may karamdaman ay kaniya, tinutulungan. Ang mga may problema ay kaniya, pinapayungan. Ang mga naghihirap ay walang sama. Supportahan po natin Dong Tigidong, member po ng Team Malasakit, na wala po rin sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Supportahan niyo po Dong Tigidong. Kahit dingding, mga may sira na ay guys, ay sira-sira. Sir Rivel Lipat, thank you sa inyong sponsor. Mga kababayan, ito po ang pinaka point of no return, ano? Kasi dito po magaang po ang pagbuhat ko kay Ate Helen, pero napakabigat po ng aking puso at damdamin. Nakikita po siya na umiiyak, hindi niya po kaya. Hindi po sapat yung 4 na oras na bonding nila ng kanyang mga anak. Hindi po sapat yung madaling pagsasama, pagkikita at pagyapos. Halos ayaw na pong bumitaw ni Ate Helen sa wheelchair na kanyang kinaupuan dahil kulang na kulang yung oras upang magkaroon sila ng magandang bonding, magandang pagsasama. Kaya nung nilipat ko po siya sa sasakyan para iuwi, humahagulhol po si Ate Helen at ang kanya pong mga anak na dalaga at binata na pinatilyo sumunod po sa kanya upang siya i-comfort. Nagsabi po sila na itong bakasyon ay papasyalan siya sa Baaw upang makasama muli. Miss na miss nila ang kanilang anak, ang kanilang ina. Nakikita ko po sa kanila aksyon, nakita ko na naawa sila, yung pagmamahal nila ay umaapaw, gusto nila i-comfort, gusto nila samahan. Ngunit hindi pa ito yung panahon, hindi pa ito yung oras, kasi nga sabi nila hindi pwedeng iwan doon sa Sorsogon sa Ate Helen dahil wala pong mag-aalaga, dahil po yung mga anak ay puro po nag-aaral pa. Pero mga estudyante, busy sa eskwela, hindi po siya maasikaso. So yun po yung desisyon nila, kaya itong si Ate Helen ay inuwi po uli namin with heavy hearts. Lahat po ang mga kasama namin ay mapulang mata, mabigat, tumutululuha sa eksena, behind the scene. Marapat lang po na ito po ay i-private. I-binlard ko po yung video upang hindi po sila makilala o ma-identify, kasi po gusto nila itago yung kanilang privacy. Yun lamang po. Salamat po sa panonood. Sana po i-share natin. Ngayon naman po si Ate Helen ay after 1 month ito nagpapagaling, marunong na siya magtimpla ng kape. Binigyan po siya ng pera ng kanyang asawa at kanyang tiyahin doon upang may pambili siya ng mga grocery niya at dagdag sa pang therapy. Salamat po sa panonood muli. Hindi ko po kinaya yung eksena, talaga ko yung naluluha. Ayan. Sana po tuloy natin yung pag-pray, magpadala ng suporta kay Ate Helen upang tuloy-tuloy na po yung paggaling niya, at kung siya po magaling, naglalakad na, pwede na po sila magsama-sama at maging isa uling pamilya. Salamat po. Sir Rivel Lipat, shout out. Thank you sa yung padalang allowance, pang upa ng sasakyan at pagkain, at sa mga gastusin pa ni Ate Helen sa mga susunod na araw. God bless po. God bless po sa mga nanonood.
Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe sa aking channel upang kayo po ay makapanood muli ng ganitong mga videos. Calendar natin, yan po ay June 15. So tama-tama sa ito pong pinapaayos natin din yung cellphone mo tsaka battery para may magamit kang cellphone, matawagan yung anak mo kasi po yung anak niya ay birthday sa June 19. Kaya excited na rin kami na magkausap sila. Okay. So ngayon ay akit muna tayo kay Sir Will Lipat para ma-follow up yung mga activities na ginawa ko ngayong weekend. Okay, sige. CR ka naman. Nag-almusal ka na? Hindi pa? Kailan ka huling naligo? Naligo ka kahapon? Gusto mo maligo mamaya? Tatawagin ko yung si para paligo mo. Kilala mo yun, si Joy? Gusto mo yan? Naulan? Maputik dito. Saan mo gustong maligo? Sa labas na lang. Mamaya magpapala po na si Helen. Okay naman po yung progress sa kanyang pagte-therapy. This Saturday po babalik po yung lola. Kaya abangan po natin. Ha? Ayaw mo na magpa-therapy sa matanda? Bakit? Masakit? Nasasaktan ka? Si si Lani, gusto mo si Lani? Si Lani na lang. Iba? Si Rhea? Gusto mo si Rhea? Si Rhea. Hindi masakit si Rhea. Pero ilang oras si Rhea isang oras din. Isang oras ka ite-therapy. 200 ang usapan nyo, Rhea. O sige, kausapin ko muna si Rhea kung makapag-therapy sa'yo. Sabi mo nga 200 ayan. Sir Will, nakakaya niya magtimpla ng kape sarili niya. Ito yung kanyang update ngayon. Umaga ngayon, nagbe-breakfast siya. Mamayang tanghali, dadala naman siya ng breakfast, lunch ng kanyang kapatid. Anong breakfast mo ngayon? Biscuit? May biscuit ka pa? Okay, very good. Yung gatas, meron pa? Okay, very good. So sa Sabado, ayaw mo na doon sa matanda. Balik tayo kay Rhea muna. Try mo na si Rhea. Sige. Kausapin ko si Rhea mamaya. Hanapin ko doon. Baka pwede kanyang i-therapy mamayang hapon. Ha? Basa? Baha? Nagbabaha? Pag naulan, nabaha dito. Mataas, matagal. Dito, parang may dinaanan ng tubig, no? Kaya natatakot ka. Sa bagay, tubig, ulan. Pag malakas ulan lang. Oo. Ha? Ilaw? Ito? Ano to? Ayaw umilaw? Solar baga to? Ito ang ginagamit mo? Hindi ka na nagkukuryente? Ito hindi na. Ayaw na nilang bigyan ka ng kuryente? Sino nagsabing ayaw? Sino? Ate Bergie? Dalena? Manoy Antonio? Bawal? Pinagbawal? Sino daw nagbawal? Nagkuryente. Yung Kasureko? Extension lang naman yun eh. Pinuntahan dito. Pumunta yung Kasureko. Alam ni Ate Loretta mo? So wala ka na yung kuryente? Ito lang. Umiilaw naman to paggabi. Ito na lang, wala ka radyo. Madilim. Madilim to. Walang ilaw. Ang labo-labo.
Ang labo. Ang lawi. Lawig. Ano yung lawi? Kuryente. I-type natin ha. Hindi natin maintindihan. Ito, Sir Roel Lipat, meron tayong update. Mga kababayan, Katim Roel Lipat. Dito po ako ngayon kay Ate Helen at meron po siyang isang problema. Inalisan po kasi siya ng kuryente, wala po siyang ilaw. Yung pong extension niya na nanggagaling kay Inday ay pinaalis. Bawal daw po kasi yun, sabi ng Kasureko. So paano natin yan? Hindi ba pwedeng paggabi i-connect? No, baka naman pwedeng paggabi i-connect. Anyway, sa ngayon po ang problema po niya ay kuryente, tubig. Ano po, yung ilaw. Madilim. Ngayon po, binigyan po siya ng solar light ni Ate Daleng. Ito po yung solar light. Ang sabi naman ni Ellen ay madilim, madilim. Kaya naman maraming lamok. Kaya ano po ang maganda? May katol naman siya. Sindihan mo yung katol, temporary. Tapos siguro sa solar light, dapat mas maliwanag na solar light, di ba? Yun ang kailangan po niya ngayon. Akawa po ngayon si Ate Helen dahil nga inalisan na siya ng kuryente. Unang-una, mainit. Sabagay wala naman siyang electric fan. Hindi naman niya ano yung init. Ang problema niya ngayon ay malamok dahil sa gabi po ay madilim. Nung pong may ilaw siya, hindi siya masyadong nilalamok. Po, sana po ay maibalik yung kuryente niya or mabigyan siya ng solar na mas maliwanag. Yan po. Tingnan din natin ito mamayang gabi kung gaano kadilim to. Pag mamaya po magbibideo tayo dito kung madilim. Sa una, maliwanag. Mga ilang oras lang. So sa una daw po yung solar light maliwanag. Pag ilang oras na, 4 na oras, madilim na. So dapat pala ay tipidin kulang yung power niya. Kasi nga after 4 hours wala na, mahinang-mahina na, nilalamok na siya. Yun ang problema ni Ate Helen. Pero ngayon Ate Helen ay ayaw mo na doon sa matandang nag-therapy kasi masakit. So lipat tayo ng para therapy. Ang gusto mo si Ate Rhea. So sa mga nananawagan po kasi inyo, si Ate Helen po ngayon ay kailangan ng tulong nyo, suportan nyo para po sa pagpapatherapy niya. Sana po ay kung may mga malalambot na puso sa ating mga kababayan, pwede kayo magpadala kay Ate Percy sa aming treasurer upang ma-send dito sa akin kay Ate Helen yung pambili ng solar light na malakas at saka ng pampatherapy niya. Salamat po and God bless sa inyo.